Kasi yung mga nagpe-fake news, puro bibig lang at puro salita ng walang papel. Kaya ilagay dyan sa posisyon para maging attack dog ng Administrasyong Marcos. Anong tugon mo doon? Uy, vlogger ang itinalaga bilang bagong Malacanang Palace Press Officer. Mukhang kumuha ng attack dog ang Marcos administration. Mga kapatid, sa oras nga po na 9:39, nandiyan na ba sa linya? Tingnan nga natin, tawagin po natin. 9:35 pa lang. 9:35. Ay, masyado naman ako Baka sabihin excited. 4 minutes early. Ni Attorney Beauty Yusek, na-late na siya. Sige. Hindi. On time kasama po natin. Sabi nga dito ng aking partner, mainit-init pa. Kakakatalaga lang po bilang Undersecretary po ng Presidential Communications Office at magsisilbing Malacanang Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro. Magandang umaga po. Good morning! Yes, good morning, Sir Ted. Good morning, Cha. DJ Cha, good morning. Good morning. Mukhang on the way to work na, Attorney. Attorney Beauty, good morning. Ayan. Yes, oo, supposed to be. Dapat nasa bayo ko. Kaya lang mukhang malilita ko for the press briefing. Kaya lumarga na ako. But syempre, kailangan magkausap tayo. Eto na, diretso na po agad ako dito sa aking unang katanungan. Yusek Attorney, medyo curious lang ako, no? Kailan niyo po nalaman that you will going to be the new Palace Press Officer? And when it was first offered to you, ano po naging initial reaction ninyo? Oo, una, hindi kasi ako mapolitika, siguro alam naman ni Sir Ted yan, no? Hindi naman ako mapolitika, hindi rin ako mahilig sa politika. Pero syempre, yun yung topics natin. But anyway, nagulat ako, siguro mga 2 weeks, 2 weeks lang. 2 weeks lang, and then parang in a week, yun na. Parang, I have to accept na. So hindi kayo nagdalawang isip, kumbaga tinanggap niyo po agad ito? Nagdalawa, hanggang 4 na pag-iisip. Kasi nga sinasabi nyo hindi po kayo mapolitika, pero what made you say yes dito po sa inyong trabaho bilang Yusek at Palace Press Officer? Siguro nung sinabihan ako na kailangan ko rin tumulong para makartail yung fake news and at the same time maipakita sa taong bayan kung ano ba talaga ang maaaring maitulong ng gobyerno sa kanila. Kasi sabi nga natin, yung mga pronouncements sa pagtulong, kung ay mga proyekto, mga programa para sa taong bayan, natatabunan kasi ng mga fake news. So tingin ko magiging agresibo ang bagong pamunuan ng PCO para maipahatid talaga sa taong bayan kung ano yung dapat nilang madinig, yung katotohanan. Yung sinasabi niyo po, magiging mas agresibo ang palasyo. Sa tingin niyo po, isa din po kaya ito sa mga rason kung bakit kayo po ang napili bilang Undersecretary ng PCO at Palace Press Officer. Kilala po kayo, no, dun sa pagiging matapang ng inyong pahayag even as an attorney, abogado, at dun dati po sa radio show ninyo. Paano niyo po gagamitin yung mga experience yun na before dito po sa bagong posisyon o trabaho na meron kayo? Yun na ang problema, DJ Cha. Since trial lawyer kasi tayo, alam mo naman pagka may battle tayo sa court, ganito talaga tayo ka-agresibo. Baka ma-misinterpret nila na laging para tayong in a battle mode. Hindi, this is me. Ito lang po talaga. Kung magsasalita man ako, hindi para makipag-away or what, but just to convey what is the truth and what is the message of the palace. Yun lang talaga. Pero di nyo babaguhin ang style nyo. As Attorney Beauty Claire pa rin kayo. Ganyan-ganyan pa rin po. Ay, thank you naman. Hindi ako magbabago kasi siguro pag binago ko yung the way I will speak or talk, baka mawala yung mensahe sa utak ko. Mas maging conscious ako kung paano ako mag-act. So I should be natural. This is me. Meron po ba kayong mga unang hakbang na gustong baguhin bilang Palace Press Officer? Halimbawa po sa pag-conduct ng mga press briefings kasama po yung ating mga kawani ng media? Yes, kasi pipilitin po natin na magkaroon ng press briefing every day kung kaya po, 11 o'clock. So kapag may mga bagong issues hanggat maaari ay matugunan kaagad at maipipigay ito sa media at sa taong bayan. Yun yung balak po namin. And during press briefings, kung everyday po ito, kasi kayo ang parang magiging spokesperson ng Pangulo sa bawat issues na meron po tayo ngayon dito sa bansa. So hindi na kailangan ba na magkausap kayo? What will be, kung anong sasabihin nyo during the press briefing? Kumbaga bibigyan kayo ng freedom ng ating Pangulo kung ano man pong magiging kasagutan ninyo on certain issues?
Hindi, DJ siya. Ang mangyayari ganito, hindi ako spokesperson kasi the president will be speaking for himself sa ibang mga issues. Ang aking mandato lamang ay explain kung meron siyang nabanggit, meron siyang direktiba, at kung merong hindi natanong ang mga media personnel, doon tayo papasok at i-explain at i-elaborate ito. Pero I will not be the spokesperson of the president. I will be the press officer of the palace. Oo, so ayan, at least malinaw. Kumbaga on certain issues, iba ang stand nyo, pwedeng iba rin po ang maging stand ng Pangulo doon. And now, we are in the era na po of this misinformation and fake news. Bilang Palace Press Officer, paano nyo po lalabanan itong mga, of course, ito pong issue natin on fake news? Actually, DJ Chan, siguro bilang lawyer, bilang trial lawyer na, dito tayo papasok kung paano ba natin makakartel ng fake news. Unang-una, paano kung madidebunk or marirefute ang isang fake news. We have to gather evidence, we have to gather materials para ma-explain sa tao ito ang katotohanan. Hindi pwede kasi puro bibig lang din ako. Kasi yung mga fake news, puro bibig lang at puro salita ng walang papel. So, iibahin natin yon. To prove the truth, kailangan may materials akong hawak. At kasi kapag may materials kang hawak at ebidensya, kumbaga sabi nga, resibo, ikaw ay mas may credibility ka magsalita. Diba? As compared do sa mga nagbibintang at nag-iintriga lang. Secretary, maganda umaga po. Sino ho? Sir, attorney na lang, Sir Ted. Attorney na lang po, Sir Ted. Sino ang kumausap talaga sa inyo para kayo makumbinse na harapin niyang bagong yugto na yan sa iyong karir, Attorney Yusek? Sir Ted, textmates naman tayo. Text ko na lang sa iyo, Sir Ted. Bawal malaman, attorney. Anyway, Sir Ted, ginagalang natin yan. Yes. Pero Yusek, gobyerno ito. At ikaw naman may successful na private practice bilang abogado, vlogger ka din. Paano na ngayon yan? Paano ngayon? Hindi ka na muna, ikay liliban muna sa law office mo? Ikaw ba'y magva-vlog pa rin? Paano? Sir Ted, definitely po yung practice ko, kahit nga sabi ko nga sa inyo, araw-araw yung hiling natin maghapon, on leave muna ako sa law office. Bibigay ko na to sa aking mga partners, no? Actually, mga implied partners because I am a solo practitioner. And then, yung pag-vlog, I am allowed. Maybe, siguro, syempre, Sir Ted, pag nag-vlog ako, that will be my personal opinion. Yung pag-evaluate, paghihinay-hinay lang ng batas at ng mga bagay-bagay. Pero definitely, pag nag-vlog po ako, that is not the position of the palace or of the president. Okay. Paano sa usapin ng prinsipyo dito, Attorney Yusek Claire, paano ang definition mo dito? Yung demarcation line sa usapin, ikaw, no? Kasi kilala ka namin, kilala kita, no? Sa iyong prinsipyo, paninindigan, vis-a-vis dito nga na nasa gobyerno ka na. Paano ang aming turing dito sa iyo ngayon, Attorney Yusek Claire, sa prinsipyo mo, sa usapin ng katiwalian, sa usapin talaga ng katotohanan dahil ikaw nasa Malacanang na ngayon? Yes, sir. Ito lang po ang sabi sa amin. If ever meron man issues, nakakaharapin ng Pangulo, pag-uusapan po natin yan at ibibigay pa rin po natin kung ano yung mensahe niya. At dapat lang po siguro kung ano man yung mga pagbibintang na anumang issue po, dapat din po maliwanag sa amin kung may mga ebidensya po ito at haharapin naman po namin yan. At hindi namin po ito pagdadamot sa taong bayan kung ano yung sasabihin natin na para to sa katotohanan. At ngayon pa lang, Attorney Claire, no? Alam mo na, ikaw habang mamamahayag ka, may sarili kang programa sa himpilan ng radyo, meron din ikaw vlog, may mga nasagasaan ka na mga individual na nasa posisyon at ang iba'y baka magkaposisyon pa sa usapin na ikaw ay isang Yusek sa isang departamento na dadaan sa kanila eventually. Ngayon pa lang ba meron na sa iyong may mga paramdam na ba sa iyo na kung maaari maghinay-hinay na tayo? Siguro yung mga kaibigan ko lang po, pero yung mga politiko wala pa.
Wala pa naman po. First day pa lang po kasi, Sir Ted eh. Baka sa mga susunod na araw, meron na. Oo. Yusek, ano no? I mean, you know, itong Attorney Yusek Claire, itong yugto sa buhay mong ito, no? Nagising ka na kahapon na nanunumpa ka sa harap ng presidente at meron ka ng posisyon sa gobyerno. Naisip mo ba to? Na mangyayari sa Hindi po. Go ahead. Never ko po in-expect. Sir Ted, di ba pag kami malaking issues naman sa akin, ikaw agad ang tinetext ko, di ba? So, hindi ko po talaga in-expect to. Hindi. Oh, okay, sige. So ano, go ahead. Yes. Oo, Attorney Claire, doon lang sa issue na binabanggit nga ni Sir Ted, ikaw naman medyo sanay na rin siguro sa pula ng publiko. But this time, it's going to be different kasi lahat talagang tututukan ka dito sa bagong posisyon na meron ka. Paano mo planong harapin yung mga sasabihin? Ngayon pa lang meron may maganda of course sa tutuwa sa appointment mo. Meron ding mga nagsasabi ng hindi maganda. Ang sabi nga ng ilan, kaya ka daw nilagay dyan sa posisyon para maging attack dog ng Administrasyong Marcos. Anong tugon mo doon? DJ Cha, sorry, medyo naputol. Anong masasabi ko sa mga bashers? Yes, ngayon pa lang meron ng mga ilan. Meron mga natutuwa for your appointment, lalo na yung mga nakakakilala sa'yo, no? Personally. Pero meron mga nagsasabi dito na, uy, vlogger ang itinalaga bilang bagong Malacanang Palace Press Officer. Mukhang kumuha ng attack dog ang Marcos administration. Anong masasabi mo sa mga nagbibigay ng komento na ganyan? Wala naman sa akin problema yun siya. It's part of life. It's part of the job. So, kung iisipin ko sila at hindi ako makakatulog dahil sa mga sinabi nila, baka hindi ko magawa yung trabaho natin. And at the same time, DJ Cha, hindi tayo attack dog. We are just defending and answering. Iba yung... Siguro dapat ang una nilang tignan sino ba talaga yung umaatake. Hindi ba? Tayo yung sagot lang. Depensa lang para sa katotohanan. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy na paniwalaan or hayaan magtulog-tulugan tayo sa mga fake news na lumalabas. So yun ang dapat natin labanan. Kasi pag hindi tayo kumilos ngayon, wala. Tayo ay mabubuhay sa fake news. Okay. Sige. So, Yusek, ano ba ang iyong job description dito? Kasi may mga Yusek, meron pang ilang mga bureaus under the PCO na inaasikaso. Ikaw mismo, Attorney Yusek Claire, ano ang iyong specific job description sa pagiging Yusek? Sir Ted, ang sabi po sa akin talaga ay ang trabaho ko lang ay kailangan ako mag-expound, mag-explain kung ano ang direktiba ng Pangulo. Yung mga pagkakataon po na natanong ang Pangulo at hindi sumagot siya at hindi naman na ituloy kasi minsan lang po hindi ganun kahaba ang oras ng Pangulo. Kung may mga pagkukulang o mga dapat pang i-explain, yun po aking magiging trabaho para po mas maging maliwanag kung ano man yung direktiba o pronouncements ng Pangulo at ng Palasyo. Okay, kung sakasakali ba kasi nga meron kang supposed to be 11 o'clock press briefing araw-araw, hopefully magawa natin yon. Bukas ka rin sa mga panayam ng himpilan ng radyo sa mga oras na outside dito sa 11 a.m. mo na press briefing. Opo. Wala pong problema po yan. Oo, para lang maiklaro yung ilang mga issue kasi finally maganda rin yun. Bagamat hindi ka nga spokesperson mismo ng presidente, pero you can expound sa issues na alam mo at kaya mong sagutin. O sige, so Yusek Attorney Claire, ang amin lamang masasabi dito, we wish you all the best at sana'y bigyan ka ng Panginoon ng haba ng pangunawa, pasensya at fortitude dito sa iyong bagong karerang tinanggap sa buhay mo bilang isang abogado at mamamahayag. Thank you po. Thank you, Sir Ted. Yan po talaga kailangan ko, dasal, para maging maayos po yung ating pagiging press officer. Okay. Good luck, Attorney Claire, and kami muling tatawag kung kinakailangan. Salamat na marami. Si Palace Press Officer, Yusek Attorney Claire Castro. Yes, PCO Undersecretary. Kasi yung ibang mga Yusek, meron pa yung specific mga jobs. Opo, maliban sa pagiging Undersecretary na nasa Malacanang, sa kanya itong ilang mga entities under sa Office of the Press Secretary actually. Bukas po, meron tayong itong sa Customs. Uy, yan ang gusto ko sa'yo. Hindi mo sila nakakalimutan. Yung sa sigarilyo. Oo. Di ba meron sila, sabi ni heads will roll, sabi ni Commissioner. Ay, oo nga. Oo, di ba yung, nagtakin mo yun, nakasabat na ng sigarilyo. Tapos tinangkapang ibenta.
kung hindi nahuli ng NBI, naipuslit na. Oo, naibenta na. Oh, yung tinalusot na sa Subic idinaan ng mga sigarilyo na hindi nagbabayad ng buwis. O sige, bukas na lang. May surprise ka sa amin tomorrow, ha? Oo, ha? Tsaka yung kanilang mga hinuhuli ngayon, di ba? Mga luxury cars. Ay, nako. Fundraising kayo, ha? Okay. May ganon? Oh, ma'am. Bakit charity na tutulungan?